pagkakataong yun ay isinama na ako ni Itay. Magmamasid-masid lang naman daw kami at uuwi kaagad kalaunan. Kaya pinasama na ako ni Nanay. 5 minuto na lakaran bago namin narating ang palayan. Nagsimula na kaming maglibot doon. Mga 8:00 na iyon ng gabi habang nagmamasid kami. Kasalukuyang nakaupo kami sa gilid ng punong mangga. Bigla kaming nakarinig ng mga boses. Maliliit at matitinis ang mga boses na ito. Nagmasid pa kami. Medyo kita naman namin Itay ang malawak na palayan sa kadahilanang may mga buwan sa panahong iyon. Hindi namin matukoy kung saan nanggagaling ang mga ingay, kaya naghintay pa kami. Nang bigla kaming nagulat, sa mismong daan malapit sa aming pinagkukublihan ay dumaan ang mga maliliit na tao, at sa tantiya ko ay tig-3 dangkalang ang taas ng mga ito. May daladala silang tig-iisang sako. Nahihintakutan kami ni Tatay, kaya hindi kami kumuha ng kahit na anong ingay. Nakamasid lang kami at kitang-kita namin mabilisang inaani ng mga maliliit na tao ang aming pananim. Siguro, nasa 15 tao ang mga ito. Malalaki ang daladala nilang sako. Pinuno nila ng laman ang bawat isa nito. Matapos mapuno ang lahat, ay sinabihan ng parang pinuno ang mga kasama na yun na lang daw ang aanihin nila. Hindi na daw sila babalik. Matinis talagang mga boses nito, Lady G. Hindi namin masyadong klaro ang mga mukha nila. Ang klaro lang ay ang kanilang mga taas na tig-3 dangkal. Nang umalis na sila, dala-dala ang mga sako. Dahan-dahan naming sinundan ni Itay ang mga iyon. Nakita namin sa di kalayuan may malaking bato. At kanila itong pinagtutulungang buhatin. At sa pagkakabigla at pagtataka, nabuhat nila ang malaking bato na iyon. Isa-isa namang pumasok doon ang maliliit na mga tao. Dala-dala pa rin ang kanilang mga kargang sako. Nang mawala na sa paningin namin ni Itay, ay dahan-dahan naman kaming gumapang patungo sa malaking bato na iyon. Sinubukan naming buhatin ang bato, pero hindi namin ito kaya. Pero yung mga maliliit na tao ay kayang-kaya naman nila. Sa pamamagitan ng buwan, ay may kumislap na isang bagay doon mismo sa may gilid ng bato kung saan dumaan ang mga iyon. Takatakang linapitan at kinuha ni Itay iyon. Pagkakita niya, ay isa itong gintong kutsara.
Dahil sa hindi naman namin nabuksan ang bato na iyon, ay umuwi na lamang kami ni Itay. Nagtaka naman si Inay kung bakit daw kami inaabot ng halos 3 oras doon sa palayan. Ipinakita naman ni Tatay ang dalang gintong kutsara at ikinuwento ang nangyari. Nagulat si Nanay sa narinig, pero naniwala naman sa kadahilan ng may pruweba kami. May gintong kutsara kaming dala. Kaya itinatago na lang ito ni Inay. Kinabukasan, maaga si Intay pumunta sa pinuno ng sitio. Nalaman ng pinuno ang lahat ng nangyari. At ito na mismo ang nagkumpirmang ang mga nakita daw namin ay mga dagaw. Mga maliliit daw itong tao na naninirahan sa mga bato. Hindi mo daw basta-basta makikita ang daan ng mga ito sa kadahilan ng kapag nakapasok na sila ay mawawala ito. Nalaman ng pinuno ang impormasyon na ito galing lang din sa kanyang namayabang lolo. Isang beses sa isang dekada lang daw ito lumalabas. At kapag ang pananim mo ang natimpuhan, ay aanihin daw talaga panigurado. Pero may kapalit. Mag-iiwan ito ng ginto. Sabi pa ng pinuno, alam nito na nakamasid lang kami ni Itay, kaya iniwan mismo sa lugar ang ginto. Kasi kapag daw hindi sila nakamasid ng panahon na iyon, ay magtatalaga ang pinuno ng mga ito na maghatid mismo ng ginto sa pinto ng bahay namin. Simula sa nangyaring iyon, ay natakot na talaga ang mga taong nagmamay-ari ng palayan doon. Pero sinabi naman ng pinuno na walang dapat ikatakot sa mga dagaw kasi hindi naman daw talaga ito pumapatay ng mga tao. Bagkus ay umaani lang ito ng mga palay na pag-aari ng mga tao. Maraming salamat sa pagbahagi ng kwentong misteryo ko, Lady Ching. Hanggang dito na lang. Sa mga gustong magpadala ng mga sulat karanasan sa misteryo, ilalagay ko na lang po ang link, email sa baba. At pwede kayo magpadala ng inyong mga kwentong misteryo. Magandang hating gabi sa lahat. Ha ha.